What's up po at magandang umaga po sa inyo lahat at indeed at nasa time po tayo ngayon at muli at kami po bumabalik upang magbahagi at mag-encourage sa bawat sa po sa atin. Katulad na nabanggit po namin previously that we need to feed our spiritual, no? Para naman sa ganun magkaroon po tayo ng mas malalim at matatag na pananampalataya sa ating po Diyos. Sometimes we need to listen to the Word of God para po ma-remind lang po tayo. May balik yung ating pong pananampalataya sa Diyos. Kasi pag hindi po nakakapakinig, nanlalamig po tayo. No? I hope that this short video ay maka-encourage po sa bawat sa atin upang sa ganun ay mapid nga po yung mga pangangailangan ating spiritual. At magkaroon po tayo, maboost yung ating pananampalataya at muli tayo manambalik sa ating pong Panginoon. Salamat po and God bless po sa inyo. Ayun, good morning po. May the peace of God that transcends all kinds of understanding will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Kaya ito po, no, sa umagang ito ay makita po natin ang kabutihan ng Panginoon. From the Old Testament until today, He is the same God, yesterday, today, and forevermore. He is gracious, He is merciful, yun po yun, no? Kaya po, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos, ika nga, no? Kaya nga po, from the fall of man sa Garden of Eden ay hindi po, ay gumawa po palagi ang Panginoon ng kaparaanan upang magkaroon ng salvation, ng kaligtasan. At yan po ay nakita natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. So napakaganda pong malaman natin na ang Diyos ay tunay na merciful at tunay na graceful. Kasi yung iba, no, pagka nagkakasala, parang ayaw na nilang lumapit sa Panginoon kasi hindi ako marapat, ganyan-ganyan. Pero ang totoo po, ang Diyos ay palagi naghihintay. At hindi lamang po dun sa mga taong palasimba, ang Diyos ay ibinigay, no, yung mga taong mabubuti. Sabi niya, I have come for the sinners, not for the yung hindi mga may sakit, kundi yung mga may sakit. Parang yung mga hindi sa mga mabubuti, okay? So, kasi kung pong mabubuti ang lahat, wala nang dahilan pa para dumating ang Panginoon, di ba? Para siya ay ma-sacrifice, maibigay yung kanyang crucifixion. Hindi na kailangan noon kung mabuti naman pala ang tao. So, He came for the sinner. At makikita po natin yan sa buhay po ni Jonah. No? Ang tao ay ang Diyos ay hindi katulad ng tao na alam mo yun, yung parusahan na yan. Salbahe naman. Okay, ang kwento po ni Jonah, isa siyang prophet at siya po ay inutusan ng Diyos na pumunta sa saan ba yan? Sa Ninive. So instead of pumunta ng Ninive, siya po ay nagpunta ng Tarshish. So pakabilang dako po siya pumunta. At sa kanyang paglalayag, siya po ay nagkaroon po ng malakas na bagyo. Na binayo yung kanilang barko. To make the story short, yung lahat po ng nakasakay dun sa barko ay nagdarasal na sa kanilang mga Diyos. Pero nung napansin nila, nagpapanik na sila. Nung napansin nila itong si Jonah ay natutulog lang, no? At tinanong siya ngayon, bakit kanya hindi ka nagdarasal? Sabi niya, magdasal ka sa Diyos mo, baka sakali iligtas tayo. So talaga naman, sabi niya, itapon niyo na lang ako sa barko para hindi na kayo Tapos sa dagat. Bakit ang sabi ko? Tapos sa barko na siya. Itapon daw po sa dagat. Okay, para hindi na po sila mapahamak. So ngayon, naniwala sila na ang Diyos ni Jonah ang tunay na Diyos, kaya po humingi sila na na wala sa aming mga kamay ang buhay ng tao to. At tinapon nga po siya. At natapos ang bagyo, no?
At siya po ay, yun po yung kwento na siya kinain ba siya? O Nilunok. Nilunok. Malaking isda. Nilunok siya ng malaking isda. Okay? Hindi po balyena yun na malaking isda lang po sinabi. Okay, to make the story short, in 3 days, ito po yung sinasabi, no? Yung sa 3 araw at 3 gabi na nandoon sa loob ng isda si Jonah. At pagkatapos, nung nanalangin na po si Jonah at nagsisi na nga, ay siya po iniluwa na at siya doon na ulit na sa lugar na kung saan siya nanggaling at pumunta na nga po siya sa lugar ng Ninive. Sa lugar ng Ninive, sinabihan niya yung mga tao na magrepent kayo sapagkat ang Diyos, ang kaparusahan ng Diyos ay mapapasa inyo. Ngayon, antimano nung marinig po ng mga tao yon, ang mismo yung hari ang siyang nagsabi, tayo ay mag-fast, no? Mag-prayer and fast para ang Panginoon ay maawa sa atin at hindi niya na tayo parusahan. Isipin niyo po, ang Ninive, hindi po sila mga Israelita. Sila po ay hindi naniniwala kay Yahweh. Pero nung pinadala ni Yahweh itong si Jonah para sila po ay bigyan ng babala, no? Sila ay pagsabihan na sumusobra na ang kanilang kasamaan, sila po ay nagsisi at sila nga po ay pinatawad. Pero alam niyo po ang ugali nitong si Jonah. Siya po ay nandoon sa taas ng bundok. Inaabangan niya na parusahan ang bansang Ninive, no? At naggalit siya sa Diyos dahil hindi pinarusahan ng Diyos ang bansang Ninive. Bagkus, sila'y pinatawad at ito po ang sabi ni Jonah. Nagmamaktol si Jonah. Ang sabi po niya sa Jonah chapter 4 verse, ang liit naman na sulat. Chapter 4 verse 2. Ang sabi po dito, he prayed to the Lord, "Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to..." Daddy, ikaw nga magbasa ang liit. Bakit malabo yung salamin ko? Ito. Naka-highlight. Pasensya na po, maliit yung aking Bible na He nakuha. prayed to the Lord. Kunin ko nga Isn't isa. it this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by pleading to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding to love. Okay. A God who relentlessly from sending calamity. Ayun. Para pong barok nagbasa si Paspi. Ulitin natin. Kaso, barok din to kasi King James Version to. Okay, ang sabi po dito, "And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I know that thou art gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of evil." So, ito po yung sabi niya. Ito na nga, sabi niya, ang sinabi ko, di ba, Panginoon, nung pang nandoon ako sa lugar ko, kaya nga ako pumunta ng Tarshish imbes sa Ninive, kasi alam ko, ikaw ay gracious and merciful. At nagpapatawad, napakabuti ng Diyos. Nagpapatawad, sabi niya. Kasi gusto ni Jonah parusahan ang Ninive. Parusahan dahil dun sa kasalanan. Pero ang Diyos po iba no? Kahit nagkakasala, patuloy na nagkakasala, ang Lord lagi pong merong warning. Pag yung final warning at nakinig ka, ay ang Lord po'y magpapatawad pa rin. At yan ay makikita din natin sa Peter. Sabi po dito sa 2 Peter chapter 3. No? Ang sabi niya, "The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead,
He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. No? Kasi, tagal na ng pangako ng Panginoon na darating siya, hanggang ngayon wala pa. 'Di ba? Akala ko ba la. So pero ang sagot po ang sabi po ni Peter, hindi po mabagal ang Lord at hindi niya po kinakalimutan ang mga pangako niya. Lahat pong yan ay mapangyayari. Pero ang sabi niya, ayaw ng Lord na merong mapahamak. Kaya matagal bago ang pagbabalik niya Kasi gusto niya po ang lahat ay manumbalik sa kanya. Kasi kung sasabihin mong pinili lang ng Lord ang kanyang gusto, kaya nga nagmamabagal Kasi gusto niya daw lahat, not wanting anyone to perish. Anyone. Ayaw niya kahit sino man, no, ang siyang mapahamak. So binibigyan niya po ng pagkakataon ang lahat para po sila ay manumbalik sa Panginoon. Sila po'y tanggapin nila ang tunay na salita ng Panginoon. Ang tunay na Diyos, si Jesus na naipako sa cross, namatay at muling nabuhay, ang tunay na Diyos. Yun po ang gusto niya na patiwalaan natin bago siya bumalik. No? So ito po ang kagandahan ng salita ng Panginoon. Kapag nababasa natin, makikita natin na ay hindi naman pala ang Diyos ganon. Akala kasi ng tao, dumating ang Diyos para sa mga mababuti lang. Akala nila, pinapakinggan lang ng Diyos ang panalangin ng mga banal, no? Mga mabubuti. Kung ang panalangin lang na mabuti, paano na panapakinggan ng Diyos ang panalangin ng pagsisisi? 'Di ba? Masama nga yung nagsisisi. Eto po 'yon, no? Lagi nating tatandaan, ang Diyos po ay merciful, ang Diyos ay graceful. Bagamat maging yung mga Kristiyano na sinasabing mga tumanggap na sa Panginoon, ang pagtitiwala nila ay nasa Panginoon, sila po'y bumabagsak pa din, 'di ba? Sila'y nagkakasala pa din. Pero po ang Diyos ay palaging nagpapatawad. Palagi lang po tayong bumalik sa Kanya. Ito lang ang problema. Pag ikaw ay hindi na bumalik, wala na pong magagawa ang Diyos doon. Kasi ang Diyos palagi naghihintay. Tandaan po natin, no, yung pong doon sa thief of the cross. Yung thief po, yung magnanakaw doon sa cross na katabi ng Panginoon. Yung oras na yun, humingi siya ng kapatawaran at pinatawad siya ng Panginoon. No? At marami pa pong mga bagay na mga tao na pinatawad ng Lord na talaga namang sukdulan ng kasamaan. Example, di ba? Si Pablo. No? So, eto, balik po tayo kay Jonah. Minsan ganun tayong mga Kristiyano. Tama ba? Imbes na i-share natin yung gospel, pag alam na, mas masigasig tayo mag-share ng gospel pag alam mo ang Kristiyano ang kausap mo. Pero pag hindi Kristiyano ang kausap mo, parang ayaw mong i-share. Bakit? Kasi baka masopla ka, no? Pero sila po ang higit na nangangailangan ng salita ng Panginoon. Sila po ang higit na nangangailangan ng ma-sharean ng gospel. Kasi bakit? Katulad po nitong si Jonah, kung bagamat napilitan lang siya, pero kung hindi siya nagpunta doon, actually, no, biruin mo, ang sabi lang niya, magsisi kayo. Sapagkat, at wala namang sinabi, di ba? Basta magsisi kayo, sabi niya sa mga kasalanan ninyo. Wala pong maraming salita at nagsisi po sila. Malay mo kung sino man ang makausap mo sa araw na ito, no, ma-share mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, na ang Diyos Ama ay ibinigay ang kanyang buktong na anak upang tanggapin ang lahat ng parusa marapat sa taong makasalanan, para ikaw wala ka ng kasalanan, wala ng penalty, wala na bang ibibintang sa iyo si Satanas para ikaw ay ilagay sa impyerno. No? Ito po dapat ang lagi nating isaisip na masama naman siya, dapat lang No, hindi po pala ganoon. Kasi si Jonah, ganun po ang kanyang kaisipan. At bagamat nag-share siya, di bale kasi i-share ko na lang to. Kasi pag hindi ko to sharean, no, yung dugo niya, ibibilang sa akin. Para lang for the sake na nakapag-share ka. Pero tingnan niyo po yung ginawa ng Panginoon, no? Hindi disappoint niya talaga si Jonah para makita ni Jonah na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay talagang Diyos na mahabagin sa bawat isa. Good morning po, Ate MJ. Salamat sa Panginoon. Napaiyak na lang talaga ako pas ngayon.
sa sobrang buti ni God sa atin talaga pa. Glory to God po. O, sige, Dad. Yun! Kulit. At dudoktoran po natin. No? Kailangan, eto sige gusto po, mo mas malinaw. Hindi. Doktoran po natin. No? Yung chapter 4 kasi ng Jonah is all about, kung babasahin po natin ng contextual, is about the complaint. No? It's about the anger ni Jonah against sa compassionate ng ating Panginoon. Yun ang nire-reklamo niyo dyan eh. The rest ng chapter 4, makikita po ninyo. Marami pa po yan. Isa lang po yung binanggit niya. If you continue reading these verses Sabi sa niya, chapter 4, mamatay na lang ako, sabi tama niya. yun. Even yung pong mga halaman, sinisinga po niya yung puno eh. Nagmamakpul. Nagmamak na, nawala yung lilim niya sa puno eh. Marami po siyang kumbaga sa he never appreciate yung pagiging gracious, slow to anger ng ating pong Panginoon. Kung titingnan po natin, there is no sense, no? Wala pong sense. Almost all people, they really love the gracious character ng ating Panginoon bilang mga slow to anger sapagkat marami po ang napapakinabangan ng tao sa pagiging mabait, sa magiging maunawain at mapagpatawad ng ating pong Panginoon. Pero si Jonah iba. Kung titignan nyo nga naman, Pastor, bakit siya nagalit sa karakter ng ating pong Diyos? Sapagkat si Jonah kasi meron siyang against doon sa Ninive. Ang Ninive po kasi, dati nilang persecutor po yan. Kumbaga sa kaaway po ng Israel, ang Ninive. Kaya ang tanong ni Jonah, why should I concern doon sa umapi sa amin ng araw o lumaban sa amin ng araw? Parang ganun po dating po nun. At kung titingnan po natin, mga kapatid, ang Diyos po pwede niya magpadala ng ibang propeta aside from Jonah. Kung si Jonah po tumakbo, sasabihin ng Panginoon, okay, tumakbo ka, but I can even send another prophet para po para po i-warning ang Ninive. Pero hindi ginawa ng Diyos po yon. Kasi ang ating Panginoon is hitting two birds in one stone. Yung ang pinakano po niya. Kasi po, yung maaari ibang propeta, wala naman agad sa Ninive, si Jonah lang. Alam kasi ng Diyos yung kalooban ni Jonah. Galit na galit siya sa Ninive. Kaya siyang inutusan mismo. Upang sa ganon, ibigay nga yung warning. At tatupad nga, no, at hindi nga na-destroy yung Ninive, which is yun ang kinasasama po ni Jonah. Sapagkat ini-expect niya na hindi magsisisi itong mga taong ito. Sapagkat hindi naman sila part ng Judaism. No? They had separate race. At alam na hindi magsisisi at parurusahan talaga ng Diyos. In fact, kaya siya makat sa puno, alam niyo pong purpose po niya. Gusto niya makita yung apoy na galing sa langit at pumupuksa doon sa lugar po ng Ninive. But it never happened. At yun ang kinasamaan ng loob po niya. So titingnan po natin, this message might be applicable sa bawat buhay po natin na bilang mga Kristiyano. Na sometimes, or most of the times, tayo po na may mga damdamin doon sa ating po mga kapatid. Nakikita po natin pinagpapala sila. O sometimes, yung mga prayer request pupunta sa inyo. O kaya naibibigay sa inyo, naipag-pray yung nakasakit sa inyo, yung naka-open sa inyo, o yung madalas na natitisod po kayo. No? At pilit na pilit kang ipag-pray, and sometimes ayaw mo nga ipag-pray, katulad ni Jonah. Pero kasi yun ang gusto ng Lord, na wala tayong magagawa kasi sa ganun pong bagay. The moment that God bless these people, wala tayong magagawa to obey. It doesn't matter kung ano yung nararamdaman po natin. It doesn't matter kung ano yung present na relationship natin sa tao na yon. Ang mahalaga po dito, we are an instrument of God. Jonah is a prophet of God. His ministry is to speak the word of God. Yan po pinakano po niya. Hindi po kahalo yung kanyang emotion. Kasi kung propeta ka tayo ng ating Panginoon at ihalo mo yung damdamin mo, definitely magkakaroon ka ng selective na pangangaral. Pagka gusto mong tao, mahal mo siya o medyo malapit ka sa kanya, andun yung pangangaral mo. Pero pagka yung sisharean mo na or kaya bibigyan mo ng pagmamahal, bibigyan mo ng tulong, ay hindi mo nakadikit o hindi mo nakatropa, ay hindi ka ganong kasigla. And sometimes, ginagawa mo out of a obligation na lang o kaya iniiwan mo taga. Katulad ni Jonah, tumatakbo po na nag-excuse po siya. Hindi po tama. Sapagkat during that time, when God speak to us, nangangahulugan po emergency po yun. It's a matter maybe ng life of death, kaya tayo kinakausap. Maaring somehow dumako sa isipan mo, no? Sumagi sa isipan mo na ipag-pray mo yung matagal mo ng kaaway, yung matagal mo ng hindi kinikibo, yung matagal mo ng hindi kay close, no? Suddenly, bakit kayo nilalagay? Bakit kayo naiisip ko siya?
Because God wanted you to pray for that person. Kasi nanganganib po siya. Kaya po nilalagay po sa atin po yun. So, huwag kayong tubili. I-set aside natin yung ating pong damdamin, yung ating pong nararamdaman, and then let us always focus what God wanted us to do. Tayo po yung mga co-worker ng ating Panginoon. Pag sinabi po natin worker po tayo, we are bound. No? Nakatali po tayo doon sa law ng ating pong Panginoon. Yung pong duties po natin, dapat ginagawa po natin. Kaparang ganito po, iba? Pag nagtatrabaho kayo sa opisina, galit kayo sa boss ninyo. Excuse mo ba na hindi mo lang papasok? At yung boss ko, walang niya, hindi nagbibigay ng sweldo, hindi kami binibigay ng ano. O kaya gagawin ko, magre-rebelde ako. Hindi po pwede. Kasi you are violating the company policy, then you are committing offenses. At hindi po tama, hindi po ba? Pagamat maaaring somehow, yung pinagpipray po natin is not worthy ng ating pong prayer. It's not worthy of sharing the Word of God. It's not worthy of our attention. But hindi naman po tayo tumitingin. Andiyan ang tumitingin. Na sabi ng ating Panginoon, lahat daw po tayo ay mahalaga sa mata ng ating Panginoon. So kung mahalaga sa mata ng Panginoon, lahat po ng tao, which is Kanya pong sinagi, so magitan ng pagbibigay po ng ating Panginoon sa Kristo, dapat yung pananaw po natin, o tingin natin, kaaway man natin, kapatid man natin, kadikit man natin, o hindi natin kadikit, dapat ang lahat po ng tingin natin ay pantay-pantay. Yan po ay ginawa ng Panginoon, kung paano niya minahal, dapat po ganti po yung minahal po natin. Kaya nga ang malagi sinabi ng Panginoon, di ba? Ang sabi niya, love even your enemies. Sapagkat yun po talaga ang tama. Katulad na kay Jonah, enemy po niya ang Nineveh, dapat mahalin din po niya yun. God is trying to teach Jonah sa ganun pong situations. And so, hindi po nagkaroon ng conclusion kung ano po nangyari po kay Jonah. But at the end ng kanya pong sinulat, andun yung kanya Andun pa din siya nagmamaktan. Ay, andun yung kanyang resentment. Andun pa rin siya Resentment. resentment. Nagdamakton pa rin po siya. So, let us live that. Wala naman tayo alam po dyan. But for us, na natuto po tayo sa buhay po ni Jonah, may pagkakataon pa po tayo. Huwag tayong mag-iwan ng kahit anong galit or kahit anong damdamin doon sa mga taong nakapanakit sa atin. But rather, pray for them. Sabi nga, bless for those people who curse you. Napakabigat, no? Sinumpa ka na, binibless mo pa. But that is the way God wanted us to be. Yung character po natin. So, hope na this morning, magkaroon po tayo ng contemplations upang sa ganun yung sabi po natin that we are really a Christ-like. Gawin po natin, hindi lang po sa mga mahal sa buhay, mas lalo po sa mga naging kaaway po natin. God bless po sa inyo lahat. Ayun, napakaganda naman talaga ng storya ni Jonah, no? At it reflects kung sino tayo sa buhay natin, kung kaya ba nating sharean yung mga tao naging masama sa atin, or yung kapitbahay mo, di ba? You are sharing the gospel, pero pinipili mo lang, ito close ko to, ito salbahe to, mabuti nga sa kanya, mapunta na lang siya sa impyerno, di ba? Hindi po pala ganon, kasi ito po yung itinuturo sa atin sa buhay ni Jonah, na maging yung mga taong pinakamasama na, no, ay binibigyan po ng Lord ng grace and mercy. Ganun po napakabuti ng Diyos, no? Kaya kung tayo po minsan tayo din, no, yung nagmamakto, bakit Lord pinagpapala mo yung patuloy, salbahe naman yan. Hindi nga yan dumadalo palagi ng church, 'di ba? Ako nga palagi nasa simbahan, hindi mo ako pinagpapala. Bakit siya palagi mong pinagpapala? 'Di ba may mga gano'n, no? May mga question na gano'n. Actually, nire-raise nga ng mga kapatiran. Bakit gano'n? Yung yung mga hindi mga Kristiyano parang mas pinagpapala pa, no? Alam niyo po ang sabi nga, 'di ba, yung mag-rejoice daw tayo, hindi dahil nakakapagpalayas tayo ng masamang espiritu, nakakapagpagaling tayo, but rejoice because your name is written in the book of life. Yun po ang pinaka-importante. Kasi yung mga bagay dito sa lupa, mga material na bagay, everything perished. Ang hindi nagpe-perish lang ay yung mga incorruptible, mga spirit. At tayo po yung mga spirit, pakaisipin natin, we are spirit being. At ang i-aim po natin is yung everlasting life na ibinibigay ng Lord. Kaya maging masaya po tayo na ang pangalan natin ay nakasulat sa libro ng buhay. Pero wag lang po tayo makontento doon. Hayaan po ba natin yung mga mahal natin sa buhay ay
hindi masali sa pangalan sa libro ng buhay. At maging po yung kapwa natin, alam natin, lalo na tayong mga Kristiyano na pinag-aaralan ang salita ng Diyos, alam natin kung gaano kasevere yung parusa, yung damnation na mapupunta sa impyerno, no? Day and night, night and day. Nako, kung tayo sa langit, day and night, night and day, worshiping the Lord with peace and joy, sila po in torment. No? Ipakaisipin po natin yun. Tormented po sila day and night, night and day. At yun po ay walang tigil. Kaya alalahanin po natin sila if we have the opportunity, kung sino man pong makasalubong natin. No? Regardless kung siya mukhang mayaman, na mukhang masungit katulad ko. Natatarayan sila. No? Mukhang atag dito, edukado o mukha namang hindi rin. Diba? Mukhang gusgusin, huwag po tayong mamili. Huwag po tayong mamili, katulad ni Jonah. At huwag po tayong murmuring, katulad din ni Jonah, no? Talagang maktol na maktol. Mabuti pang mamatay na lang ako. Bakit ba pati yung halaman? Bakit ba itong mga halaman, pinatubo mo, tas mamamatay? Ito lang po ang sinasabi ng Lord. Ang lahat po ay nasa kamay ng Diyos. Wala po sa kamay natin. So, share lang po the gospel. No, wag po tayong magmaktol kapag hindi tinanggap yung ating i-share na gospel. No? Kasi si Jonah naman, ang gusto niya, wag tanggapin yung shinyer niya para sila'y maparusahan. Tayo naman nag-share, bakit ganun? Shinyeran ko naman siya, pero parang wala nangyayari. The Lord po ang siyang, tayo po yung nagtatanim, ang Lord po ang siyang nagpapatubo nung mga salitang itinatanim natin sa lahat ng taong makakakinig. No? So, ayan po, ulit-ulit, ang Diyos ay merciful and gracious. From the Old Testament hanggang sa New Testament, na inulit po ni Peter sa kanyang book, sa 2 Peter, no? Chapter 3, verse 9 po, nakalagay yun. Basahin nyo na lamang, sinasabi doon na, the Lord is graceful and merciful, is slow in anger, is slow, haba ng pasensya ng Lord. Sobrang haba ng pasensya. Kaya ikaw kapatid, no, kung medyo nagkasala ka at ngayon medyo nahihiya ka lumapit sa Panginoon, balik lang ng balik kasi ang Lord ay slow to anger, abounding in grace and mercy. Tandaan po natin yan sa lahat ng pagkakataon. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Unchangeable God, no? He is the same yesterday, today, and forevermore. So, yan po for today. At nakapag-vlog ba tayo kahapon? Parang hindi. Ay, parang, oo nga, parang hindi. Ito naman, no? Si Pastor Bernard po, sabi, inaasar ako. Pinapakita niya, binili niyang short dun sa Sunset Sun. Ayan po. So, maging joy po natin ang makapag-share ng gospel. No? At pag po sila ay tumalima, o great joy po yan. Hindi lang tayo ang may great joy, kundi yung mga angels, no? Sabi niya, one soul ay nagkakasiyahan dun sa kalangitan, sa isang kaluluwang nakapag-balik loob sa Diyos. How much more kung sa araw na ito, makadalawa ka, makatatlo ka, no? Yung mga nai-invite po natin dyan, maganda yun, may mga nag-i-invite, pero the more kung kaya nating i-share, dyan 316 lang. Yung pagmamahal lang ng Panginoon at alam kong marami pong makakaintindi nun. But of course, siyempre, no, kailangan yung tao, alam niya na need niya ng Savior at kailangan malaman niya yung state niya na siya'y nagkasala at ang parusahan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan niya ng Savior. So yan po ang ating topic sa kada Friday dito, soteriology. Kaya manood po kayo bukas. Ipopost po namin sa ibang araw kasi bawal na po kaming mag-live. Sundan niyo po yung mga preaching namin. Pinupost po namin sa Jesus the Great I Am Church na page, JTGIA Church po. Paki-follow po. At paki-share din po ng mga live natin para patuloy po tayong makaabot ng mga kapatiran at mga non-believer as well, no? At yung mga kapatiran, ma-remind sila sa buhay ni Jonah, no? Ma-remind, ma-activate ulit yung passion nila for sharing the gospel, for winning souls. So yan, sige Daddy, basahin natin. Blessed morning po. Hi Ate Rilin, very thankful po ako kahit anong sabi ng ibang taong masamang ugali. Lagi nagsisimba pero patuloy pa rin sumasamba sa ating
Panginoon, napakabuti po ni. Oh, amen po. Opo, tama po. Okay. Sige po, at let the love of love of our God be with you. May the Lord always bless you and your family and your work. We speak promotions and favor of unfavor. Also a blessing and victory sa bawat buhay po ninyo. God, it is predestined for us to have a victorious life. So we declare a victorious life sa inyo po, not only in your personal life, even in your work. We declare promotion, increment, salary increment. We declare also a good environment sa inyo pong trabaho sa workplace po ninyo in Jesus' mighty name. Also, your children will be mighty in the land. No, they will embrace their dreams and aspirations in life, because it is the Lord Jesus who predestined them. Continually trust in the Lord, because He is the one that the author of our and finisher of our faith, and let always be trust to His process. Never give up, because we believe that the process is the only way in order for us to become a Christ-likeness. Let the power of the Holy Spirit empower you, so that your life will become a living testimony. You are the apple, the eye of God. You are the salt and light of this world. Therefore, show it by means of your life, so that you experience tremendous victory in your life. Today, it is another day. Sabi nga, today, it is always a new day, because the of God is always afresh every morning. So receive all the love of the Father, even the grace and mercy of the Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit continually you experience now and forever, in Jesus' mighty name. Amen. And amen. God bless mo sa inyo lahat. Hi po, Kuya Jomel, good morning. Kuya Manny, good morning. Nanonood pa rin. Kuya Arnold, God bless po, at kamusta kay Mami? Nawa po ay mamit po namin kayo, makapunta kami dyan sa place nyo one day. Magkasama-sama po tayo. At Kuya Arnold, go for the glory. The crown of glory. Continually to spread the gospel. Every souls, may crown of glory po daw tayo. Ayan. So, sige po, nawa ay muli makapag-vlog tayo sa Sunday na, ha? Kasi Friday na po bukas. God bless! Good morning, Ate Annie. I miss you. Ayan, sige po. Bye-bye po. God bless po.